Muli na namang umiinit ang sitwasyon sa gitna ng silangan matapos direktang bombahin ng Iran ang Kuwait International Airport at mga target sa Bahrain sa kabila ng umiiral na ceasefire bilang patunay na hindi pa rin tapos ang gulo sa bahaging ito ng mundo. Sa katunayan ay may mga opisyal na ng Gulf countries ang nagsasabing baka panahon na upang itigil ang matagal ng pagpipigil at harapin ng Iran ng mas matindi at mas nagkakaisa. Bakit nga ba biglang inatake ng Iran ang Kuwait at Bahrain? Gaano karaming sibilyan ang tinamaan? Ano ang nangyari ilang oras bago isagawa ang mga pag-ataking ito na nag-udyok sa Iran na sumalakay muli? Bakit hindi na lamang magsanib buwersa ang Estados Unidos, Israel at mga bansa sa Gulf upang tuluyang sugpuin ang rehimeng namumuno sa Iran? Higit sa lahat, ang mga pangyayaring ito ba ang magiging simula ng pagtatapos ng ceasefire at muling magsasadlak sa buong gitnang silangan sa isang mas malawak na digmaan? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Noong madaling araw ng June 3, 2026, biglang naglungsad ang Iran ng malawakang missile at drone attack laban sa Kuwait at Bahrain. Isa sa pinakamalubhang tinamaan ay ang Kuwait International Airport kung saan direktang napinsala ang Terminal 1, ang pangunahing passenger terminal ng bansa. Ayon sa Kuwait Health Ministry, umabot sa 63 katao ang nasugatan habang 7 sa kanila ang kinailangang sumailalim sa major emergency surgery dahil sa tindi ng pinsala. Kinumpirma rin ng Kuwait Foreign Ministry na may 1 tao ang nasawi. Dahil sa pag-atake, pansamantalang isinuspinde ang mga flight at operasyon sa paliparan habang sinusuri ang lawak ng pinsala. Ayon sa mga ulat mula sa militar ng Kuwait, pinaghalo ng Iran ang paggamit ng missiles at drone sa operasyon habang karamihan sa mga papasok na missile at drone ay naharang ng air defense systems ng Kuwait. May ilang nakalusot at ang mga ito ay tumama sa mismong paliparan. Dahilan upang maging isa ito sa pinakamataas na bilang ng sugatan sa mga bansang Gulf na inatake ng Iran mula nang magsimula ang kasalukuyang krisis. Hindi ito ang unang pagkakataon na nadamay ang Kuwait sa military pressure mula sa Iran dahil sa US offensive. Nauna nang naiulat ang drone strike sa Kuwait International Airport noong March nitong taon na nagdulot ng minor damage at ilang sugatan. Kasunod ang pag-target sa 2 fuel storage tanks noong March 8 at isa pang drone attack sa airport fuel depot noong March 25 na nagdulot ng malaking sunog, ngunit walang casualty. May ulat din noong March 2026 ng Iranian drone strike laban sa isang US military facility sa nasabing bansa. Pero kumpara sa lahat ng naunang insidente, ang pag-atake ngayon ang pinakamabigat dahil hindi lang fuel tanks o military-linked targets ang tinamaan, kundi ang mismong civilian passenger terminal kung saan may nasawi pa at dusi-dusi ng sugatan. Ganon din ang pagkaparalisa ng operasyon ng pangunahing airport ng bansa. Kasabay nito, umalingaw-ngaw rin ng mga sirena sa Bahrain. Ayon sa Bahraini military, 3 missiles at ilang drones ang kanilang na-intercept at nawasak bago pa man makarating sa mga target. Ngunit ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, ang tunay na target ng kanilang opensiba ay ang mga pasilidad na konektado sa presensya ng Amerika sa rehiyon, partikular ang headquarters ng US 5th Fleet sa Bahrain. Bagamat walang agarang ulat ng malaking pinsala sa Bahrain, ang mismong katotohanan na muli itong naging target ng Iran ay nagpapakita kung gaano kalawak ang saklaw ng kasalukuyang komprontasyon. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na napabilang ang Bahrain sa listahan ng mga target ng Iran sa kasalukuyang digmaan mula nang lumala ang Iran-US conflict noong huling bahagi ng February 2026. Ilang beses nang inilagay sa mataas na alerto ang bansa dahil sa mga ballistic missile at drone threats na nakatuon sa mga pasilidad na may kaugnayan sa presensya ng Estados Unidos. Sa bawat pagkakataon, pangunahing layunin ng Bahrain at ang mga kaalyado nito ang maagap na interception upang hindi na umabot sa mga target ang mga armas ng Iran. Dahil dito, karamihan sa mga naunang insidente ay nagresulta lamang sa pansamantalang pagsasara ng airspace, pag-activate ng civil defense procedures at pagtaas ng alert level sa paligid ng mga strategic military facility. Ngunit iba ang nangyari ngayong pagkakataon. Ang pinakahuling opensiba ay isa sa pinakamalaking sabayang missile at drone attacks na naranasan ng Bahrain mula nang magsimula ang krisis. At muling ipinapakita na dahil sa presensya ng US 5th Fleet, nananatiling isa ang Bahrain sa pinakamahalagang target ng Iran sa buong Gulf region. Sa pananaw ng Tehran, ang Kuwait at Bahrain ay hindi na simpleng neutral na kapitbahay, kundi bahagi ng infrastrukturang ginagamit ng Amerika
para magsagawa ng mga operasyong militar laban sa kanila. Ang tanong ngayon ay bakit direktang inatake ng Iran ang dalawang bansang ito kahit hindi naman sila mismong naglunsad ng pambobomba sa Iranian territory? Ang sagot ay makikita sa serye ng mga pangyayaring naganap ilang oras bago ang mga pag-atake. Bandang hating gabi ng Martes nitong linggo, inanunsyo ng US Central Command o CENTCOM na kanilang pinatigil ang isang oil tanker na patungo sa Iran sa pamamagitan ng pagtama nito ng Hellfire missiles. Ang target ay ang MT Lexi, isang tanker na ayon sa Amerika ay bahagi ng pagsisikap ng Iran na mapanatili ang pagdaloy ng langis sa kabila ng umiiral na naval blockade. Kasunod nito ay nagsagawa rin ng Amerika ng tinatawag nitong self-defense strikes laban sa mga military installation ng Iran sa Qassim Island at Guruk, dalawang stratehikong lokasyon malapit sa Strait of Hormuz. Tinamaan sa mga operasyong ito ang radar facilities, air defense systems at isang military ground control station na pinaniniwala ang ginagamit sa pagpapatakbo ng mga Iranian drone. Para sa Iran, ito ay hindi simpleng defensive operation kundi direktang pag-atake sa soberanya nito. Mas lalo nagalit ang Iran dahil naniniwala itong hindi magagawa ng Amerika ang mga operasyong ito nang walang suporta mula sa mga bansang Gulf na nagho-host ng mga base militar, partikular ang Kuwait at Bahrain. Sa pananaw ng Iranian leadership, ang mga bansang ito ay nagsisilbing launching pad, logistics hub at operational support network para sa mga aksyon ng Amerika sa rehiyon. Kaya nang magpasya ang IRGC na gumante, hindi lamang mga barko o military assets ng Amerika ang kanilang tinarget, kundi maging ang mga bansang pinaniniwalaan nilang tumutulong sa Amerika. Ngunit dito nagsisimula ang mas malaking tanong, kung magpapasya ang Kuwait at Bahrain na gumante, may kakayahan ba silang harapin ng Iran? Sa papel, parehong maliit ang kanilang militar kumpara sa Iran. Ang Kuwait ay may modernong air force at malakas na depensa, ngunit limitado ang laki ng puwersa nito. Ang Bahrain naman ay umaasa ng malaki sa presensya ng US 5th Fleet para sa seguridad nito. Sa isang direktang digmaan laban sa Iran, mahihirapan ang dalawang bansang ito kung sila lamang ang kikilos. Ngunit hindi sila nag-iisa. Ang tunay na lakas nila ay nasa kanilang alyansa sa Amerika at sa iba pang Gulf states na unti-unti nang nawawalan ng pasensya sa patuloy ng mga pag-aatake ng Iran. At habang lumalawak ang krisis, isang bagong tanong ang bumabalot ngayon sa buong Gulf. Hanggang kailan kayang pigilan ng mga bansang ito ang sarili nilang pumasok sa isang mas malaking digmaan? Habang sinusuri pa ng mga otoridad ang pinsalang dulot ng mga pag-atake, isang mas malaking usapin ang nagsisimulang lumitaw sa buong Gulf region. Sa unang pagkakataon, mula nang lumala ang kasalukuyang digmaan, hindi na lamang pinag-uusapan kung paano depensahan ang mga airport, oil facilities at military installations. Ang pinag-uusapan na ngayon ay kung hanggang kailan maaaring neutral ang mga Arab country sa harap ng patuloy na paglawak ng krisis. Ito ang dahilan kung bakit maraming mata ang nakatuon sa naging panawagan ng United Arab Emirates para sa isang mas nagkakaisa at mas matatag na posisyon ng mga bansang Gulf. Ayon sa mga opisyal ng Abu Dhabi, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na problema lamang ng Kuwait o Bahrain. Kapag ang isang bansa sa Gulf ay naging target ng missile at drone attacks, lahat ng estado sa rehiyon ay naaapektuhan. Hindi lamang ito usapin ng seguridad, kundi usapin din ng ekonomiya. Ang Gulf region ang tahanan ng ilan sa pinakamalalaking oil at gas facility sa mundo. Libu-libong barko ang dumadaan sa mga rutang pandagat nito bawat taon. Ang anumang paglala ng kaguluhan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, pagkagambala sa pandaigdigang kalakalan at malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit kahit nagkakaisa ang mga bansang Gulf sa pagkondena sa mga pag-atake, hindi nangangahulugan yun na madali silang magkakasundo sa susunod na hakbang. Ang bawat bansa ay may magkakaibang antas ng relasyon sa Iran. Ang Oman halimbawa ay matagal na nagsisilbing tulay para sa negosasyon sa pagitan ng Tehran at ng Washington. Ang Qatar naman ay mas may komplikadong relasyon sa Iran dahil sa kanilang magkatuwang na paggamit ng ilang energy resources sa Gulf. Samantala, mas matigas naman ang posisyon ng UAE at Saudi Arabia pagdating sa usapin ng seguridad. Dahil dito, ang pinakamalaking hamon ngayon ay kung paano mabubuo ang isang tunay na nagkakaisang stratehiya ng 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council o GCC. Sa usaping militar, malaki ang pagkakaiba ng Gulf states at Iran. Ang Iran ay may malaking bilang ng drones at missiles at mga puwersang maaaring gamitin sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ngunit, ang mga bansang Gulf naman ay may access sa ilan sa pinaka-advanced na military technology sa mundo. Ang Saudi Arabia at UAE ay may modernong fighter aircrafts, advanced air defense systems, surveillance networks at access sa intelligence support mula sa Amerika at iba pang kaalyado. Kung pagsasamahin ng kanilang kakayahan, malaki ang potensyal nilang magdulot ng seryosong pinsala sa military infrastructure ng Iran.
Subalit dito pumapasok ang pinakamapanganib na bahagi ng kalkulasyon. Alam ng mga lider ng Gulf na kaya nilang magsagawa ng mas agresibong aksyon laban sa Iran. Ang hindi nila sigurado ay kung ano ang magiging kapalit nito. Nakita na ng rehiyon sa mga nakaraang buwan kung gaano karaming drones at missiles ang kayang ilunsad ng Tehran kahit patuloy itong binobomba ng Amerika at Israel. Ang isang coordinated Gulf offensive ay maaaring magresulta sa mas malawak pang pag-atake laban sa mga desalination plant, oil terminals, power stations, airports at shipping routes ng mga bansa sa GCC. Sa madaling salita, kahit may kakayahan silang lumaban, walang garantiya na mabilis matatapos ang laban. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling hati ang pag-iisip ng maraming leader sa rehiyon. Ang isang panig ay naniniwalang kailangan ng ipakita sa Iran na may kapalit ang bawat pag-atake. Ang kabilang panig naman ay nangangambang ang anumang hakbang patungo sa direktang komprontasyon ay maaring magbukas ng isang digmaang hindi lamang sasaklaw sa Iran at Gulf states kundi sa buong Middle East. At habang patuloy ang mga konsultasyon sa likod ng mga saradong pinto, isang tanong ang unti-unting nagiging sentro ng lahat ng usapan. Kung hindi militar na aksyon ng solusyon, mayroon pa bang ibang paraan upang pigilan ang Iran sa pangmatagalan? Kung mayroon bang permanenteng paraan upang matigil ang paulit-ulit na missile attacks, drone strikes at mga krisis na paulit-ulit na bumabalot sa Gulf region? Para sa mga maraming opisyal at security experts sa mga Arab country na ito, hindi na ito simpleng problema ng isang partikular na operasyon o isang partikular na pag-atake. Ang mas malalim nilang kinakaharap ay ang katotohanan sa tuwing tumitindi ang tensyon sa rehiyon. Halos lahat ng kritikal na infrastruktura nila ay nagiging potensyal na target ng Iran. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting nagbabago ang usapan sa mga kabisera ng Gulf region. Sa halip na tanungin kung paano haharangin ang susunod na missile, ang tanong ngayon ay kung paano mababawasan ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng ganitong uri ng operasyon sa hinaharap. Sa mga strategist na naniniwalang hindi sapat ang mga interception system, air defenses at diplomatic protests, ayon sa kanila, hanggat nananatiling buo ang military infrastructure ng IRGC, mananatiling may kakayahan ang Tehran na magbanta sa mga shipping lane, energy facilities at mga bansang kalapit nito. Ngunit dito nagiging komplikado ang usapan. Sa Tsorya, kung magsasama-sama ang Estados Unidos, Israel, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at iba pang kaalyado, napakalaki ng kanilang kalamangan sa himpapawid, intelligence gathering, surveillance, logistics at precision strike capabilities. Ang ganitong koalisyon ay may kakayahang maglungsad ng malawakang kampanya laban sa buong Iran. Ito ang senaryong madalas pag-usapan sa mga think tank at defense circle sa rehiyon. Ngunit ang susunod na hakbang pagkatapos nito ang mas mahirap sagutin. Ang air campaign ay isang bagay, ang pagbabago ng isang gobyerno o sistemang pampolitika ay ibang usapin. Kahit ang pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo, halimbawa ang Amerika, ay ilang beses nang natutong mahirap kontrolin ang mangyayari pagkatapos ng isang military campaign, kagaya ng sa Afghanistan at Iraq. Kaya maraming Gulf leaders ang nananatiling maingat. Alam nilang maaaring pahinain ang kakayahan ng Iran sa pamamagitan ng military pressure, ngunit walang garantiya na magreresulta ito sa mas matatag na rehiyon. Sa halip, maaari rin itong magdulot ng mas mahabang kaguluhan, economic disruption, refugee flows at panibagong cycle ng karahasan. Kaya sa kasalukuyan, nahahati ang mga pananaw sa loob mismo ng mga Gulf country. May isang kampo na naniniwalang panahon na upang magpakita ng mas matinding lakas at pataasin ang military pressure laban sa Iran at sa mga pang-aatake nito. May isa namang kampo na naniniwalang kahit gaano kalakas ang military response na kanilang gagawin, walang tunay na pangmatagalang seguridad kung hindi rin masusolusyonan ang mga ugat ng alitan sa rehiyon. Ang debate na ito ang posibleng magtatakda ng direksyon ng Middle East sa mga susunod na buwan. At habang nagpapatuloy ang usapang ito, isang bagay ang malinaw, ang pinakahuling mga pang-aatake ay nagbukas ng mas malaking diskusyon na hindi na lamang tungkol sa depensa o paghihigante. Ang pinagdidebatihan ngayon ay kung anong uri ng rehiyon ang nais buuin ng mga bansang Gulf sa susunod na dekada at kung paano nila haharapin ng isang kapitbahay na matagal nang itinuturing na pinakamalaking hamon sa kanilang seguridad. Matapos ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga araw, isang tanong na lamang ang bumabalot ngayon sa buong gitnang silangan. May bisa pa ba talaga ang ceasefire o ito na ang simula ng isang mas malaking digmaan? Sa teknikal na aspeto, nananatiling aktibo ang tigil putukan. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Washington o sa Tehran na tuluyan na nila itong binabasura. Patuloy pa rin may mga diplomat at mediator na nagtatrabaho sa likod ng mga saradong pinto upang pigilan ang tuluyang pagbagsak ng mga usapan. Ngunit para sa maraming military analyst, ang mas mahalagang sukatan ay hindi kung ano ang nakasulat sa papel, kundi kung ano ang nangyayari sa aktwal na larangan.
At sa ngayon, ang nakikita nila ay isang ceasefire na lalong humihina sa bawat missile launch, drone strike at military operation na nagaganap mula sa magkabilang panig. Ang mas nakababahala ay ang direksyon ng mga pangyayari. Noong mga unang buwan ng krisis, pangunahing target ng mga operasyon ng mga barko, military facilities at mga infrastrukturang may direktang kaugnayan sa digmaan. Ngunit habang tumatagal, lumalawak ang saklaw ng mga target at dumarami ang mga bansang direktang naapektuhan mula sa Strait of Hormuz hanggang sa mga airport, energy facilities at military hubs sa Gulf region. Mas marami ng estado ang nahihila papasok sa tunggalian. At habang tumitindi ang presyon sa mga bansang ito, mas lumalakas din ang pananawagan mula sa ilang sektor na kailangan ng magkaroon ng mas matigas at mas organisadong tugon laban sa Iran. Gayunpaman, alam ng lahat ng panig na ang susunod na hakbang ay maaaring magbabago sa kasaysayan ng rehiyon. Kung magpapatuloy ang mga pag-atake at magpasya ang mga bansang Gulf na lumipat mula sa depensa tungo sa mas agresibong opensa at aksyon, maaaring lumawak ang digmaan ng higit pa sa kasalukuyang saklaw nito. Ngunit, kung magtatagumpay naman ang diplomasya at mapipigilan ang susunod na bugso ng karahasan, may posibilidad pa ring mailigtas ang ceasefire at mabawasan ang panganib ng isang malawakang regional war. Sa ngayon, walang sino man ang makakapagsabi ng may katsakan kung alin sa dalawang landas na ito ang mangyayari. Ang malinaw lamang ay mas marupok ngayon ang sitwasyon kaysa anumang panahon mula nang nagsimula ang kasalukuyang krisis. Ang bawat missile na pinapaputok ng Iran, bawat drone na kanilang inilulungsad, at bawat pagganti ng US at mga Gulf countries sa kanila, lalo na yung mga sikretong operasyon ng UAE at Saudi Arabia, ay naglalapit sa rehiyon sa isang desisyong matagal nang iniiwasan ng lahat. Kaya habang pinagmamasdan ng mundo ang susunod na galaw ng Iran, ng Amerika, ng Israel at mga bansa sa Gulf, nananatiling bukas ang pinakamahalagang tanong, ito ba ay isa lamang panibagong yugto ng isang krisis na kalaunan ay maaayos sa pamamagitan ng diplomasya, o ito na ang mga unang senyales ng isang mas malawak na digmaan na maaaring muling humubog sa buong gitnang silangan? Sa mga susunod na araw, malalaman natin ang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado sa ngayon, ang rehiyon ay nasa loob na naman ng isang napakarupok na sitwasyon na maaaring sumabog anumang oras. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.